Kapan? Magandang umaga mga kapuso, at talagang maganda ang ating umaga ngayon dahil malalaman natin at iisa-isahin ang maaari nating makuha sa pag-i-invest sa mutual funds. Ano ba ang mutual funds? Saan ba ito makukuha? Ano ba ang may dudulot nito sa ating buhay pinansyal? Risky ba ang mga ito? Bakit hindi natin alamin ng pahapyaw ang ilang mga puntos ukol sa mutual funds? Maraming investor ang wala talagang oras, pasensya o kakayahang bantayan ng stock market. Para sa kanila, mas okay pang ibigay na lang ang pera nila sa isang expert na siya nang bahalang dumiskarte kung saan mag-i-invest. Ang expert na yan ang tinatawag na fund manager. At ang lahat ng perang binibigay sa kanya ay nilalagay sa iisang pondo. At ang pondong ito ang tinatawag na mutual fund. Ang mutual fund ay ang pinagsama-samang pera ng maraming tao at kumpanya. Depende sa diskarte ng fund manager, iniipon ito at maingat na ilalagay sa iba't ibang investments tulad ng stocks, bonds, money market, o maging ibang mutual funds mismo. When you invest in the stock market yourself, para kang nagmamaneho ng sarili mong kotse. On your way to becoming rich, pwede kang dumaan kung saan mo gusto. Bahala kang mag-shortcut, long cut, stopover. Diskarte mo na yan talaga. Pero kapag sa mutual funds ka nag-invest, para kang sumakay sa jeep. Unang-una, may mga rota yung mga yan. This means they cannot invest everywhere. They can only invest in certain things depending on how the fund was set up. The rules are set up when the fund is first created and the fund manager has to abide by them. Di ba parang sa jeep, hindi sila pwede dumaan kung saan-saan. Secondly, just like a jeep, there are fees. Whenever you invest in a mutual fund, you have to pay the fund manager. Much like the fees you pay when you get to a jeep. Kung medyo nalalabuan pa kayo sa mutual funds sa ngayon, huwag mag-alala. Up next, we'll talk to a couple who invested in mutual funds at ikukwento nila ang naging karanasan nila dito. Ngayon medyo may idea na tayo tungkol sa mutual funds. Kakausap naman tayo ng isang mag-asawang nasa mutual funds na para makita natin ano man naging karanasan nila dito. This morning, we are privileged to be joined by Mr. and Mrs. Dobie Atelano and of course his wife Jacqueline Atelano. Good morning and thank you very much for coming. So basically, iba-iba yung mga negosyo niya. You're not your typical 9 to 5 husband and wife, different companies and all of that. Now, why mutual funds? I mean, bakit yun ang napili niyong mag-asawa? Una-una, maraming tao nagtataka sa dalawang instrument. Una, stocks at saka bonds. Ngayon, pag hindi mo alam kung anong stock yung kailangan mo bilhin at a certain point in time, kung kailan siya bibilhin, kung anong stock kang bilhin, kung anong kumpanya, no, mas maganda nang pumasok tayo sa mutual fund para ibigay natin yung risk sa expert. Itong mutual fund, since may tagapili para sa atin ng pinakamagandang bond or stock, mas mamura natin makakapasok. So I guess from what you're saying, parang yung expertise, na tipong like you said, you have businesses, syempre binabantayan mo yung mga negosyo nyo, so wala kayong time din syempre mag-trade sa stock market mula in and out sa umaga, wala 9:30 hanggang alas 12. Tapos like yung sinabi mo nga, yung bonds, mataas ang minimum kung bibili ka ng bond na $500,000, 1 million para makabili ng bond. But when you say na mababa lang yung kailangan start, ano ba yung mga figure na, ano ba yung mababa na figure na yun? Mga 10,000, makakapasok ka na sa meron na nga ngayon, pag local company, 5,000 pesos. 5,000 pesos, pwede na magsimula. Oo, pwede ka na magsimula and then recurring every month kung gusto mo mag-top up, so, 1,000 pesos So, hindi naman yan obligado, no? Hindi ka obligated na tipong pag na-miss ko yung pagpasok ko this month, biglang mawawala yung investment. Hindi naman ganun ng mutual funds. Hindi siya ganun. Maganda siya gawin parang alkansiya. No? Minsan-minsan maglagay tayo doon pag may kita. Or kung tayo yung empleyado, buwan-buwan, magtabi tayo ng kinikita natin, at least 10%, ilagay natin sa mutual fund. Para may taga-manage na mas magaling sa atin. Madali bang gawin niya? Madali ba? Paano kayo pumasok? I mean, madali lang kasi kunwari, titingin ka online. Kasi may internet na ngayon, pwede ka mag-research about kung ano bang iba't ibang kumpanya na nag-o-offer ng mga ganito. And normally, pag local mutual funds yung pinag-usapan, tatlo lang naman yung meron dyan Meron equity, which is the stock market, or bond fund, or government securities, or balance, na nakamix yung dalawa. So, yun lang naman yung pagpipilian mo. And then, I guess, yung challenge is, ano bang kumpanya ang gagamitin mo para
paglagyan ng pera. Paglalagyan. Now, Oo. can you describe, how did you go about it? This is how simple it is. Basically, may account number yung kumpanya. I-depositin na lang yung pera nyo dun sa account number na yun. Tapos, bibili siya at a certain price. Kunwari, 1 peso per share. So, yung pera mo, nakabili ng X number of shares. So, para lang siya talagang, it's really just like opening an account with a bank. Is it that simple? Then? That's Ganun din lang. simple. You just see an agent, you fill out the form, pirmahan mo. You could actually also issue a check Pwedeng check. that you submit to that agent, and then normally after a couple of days, you're subscribed, you'll see your account Tapos may online. bibigyan na rin sa'yo na, Exactly. na resibo, I guess, and all Yes. sorts of paperwork para Yes. makita na nakabili ka nga ng maayos. Yes, exactly. Okay, so medyo mahaba yung usapan namin. Sa aming pagbabalik, tatanong natin ulit kay Mr. and Mrs. Atilano kung ano ba yung naging good and bad experiences nila in investing in mutual funds. So, tutok lang tayo, babalik ang Pesos and Cents. Welcome back to Pesos and Cents, and tuloy-tuloy pa rin ang ating usapan with Mr. and Mrs. Atilano tungkol sa kanilang pag-i-invest sa mutual funds. Kanina, medyo napag-usapan natin na madali naman pala talaga pumasok sa mutual funds. At ang main advantage nga nito para sa kanila is meron talagang humahawak at nag-i-invest para sa kanila. But I guess it's only fair to ask at this point na ano ba yung both good and bad experiences nyo when it comes to investing in mutual funds? What did you like about investing in Well, mutual the funds? one thing na okay about mutual funds is it beats inflation. Kasi kung iiwan mo lang yung pera mo sa bangko, you might as well just spend it because yung pera mo depreciates over time. How much is inflation every year? 4, 6%, sometimes 9% per annum. And magkano ba yung kinikita ng pera mo sa bangko? 1% per year. Nawawalan ka ng value ng pera. Yeah, Pag that's mutual true. funds, Yeah. you exceed that eh. So, over time, talagang lumalaki yung value ng money mo. On the good side, I guess, is the returns talagang compared to yung traditional na ginagawa natin, Exactly. talagang mas mataas. Exactly. And it's not like 1 or 2, talagang mas mataas Exactly. But I significantly. wouldn't say put all your money in mutual funds and leave none in the bank. You put money that you can set aside sa medium and long term on mutual funds, hindi mo gagalawin. Pero yung pang short-term money mo, kailangan mo pa rin siyempre yung Siyempre, short-term. checking, Oh, savings, exactly. ganun. Now, Dobby, ano naman yung medyo hindi mo nagustuhan in your experience in investing in mutual funds? Ang pinakauna hindi ko nagustuhan yung charges. No? Pagpasok mo pa lang ng mutual fund, makikita mo yung pera mo na pinasok, hindi equal sa nasa loob. No? So, bababawas agad yung pera na yan. Yung mga charges, minsan mga 2%, ganyan, minsan umaakit pa doon. Pangalawa, yung volatility. Yung volatility meaning Yung akyat-baba na. akyat-baba. Lalo na pag pinili mo yung equity na type of mutual fund. Grabe yung minsan sobrang taas, minsan sobrang baba. So, minsan, pag gising mo, natutuwa ka. Minsan naman, pag gising mo, hindi mo na malaman ano Like gagawin mo. exactly, if kunwari nakapasok ka sa mutual fund and naabutan mo yung 2008 crisis, some funds were even as low as 80% down. Wow, 80%. Oo, 80% down. Pero pag gano'n naman, it doesn't mean that nawala yung pera mo eh. Mawala lang yun kung i-redeem mo yung pera mo. So, iwanan mo lang doon. Yun yung trick doon eh. Nakakabawi naman yung mga yan. Exactly. Ang pag-invest sa mutual fund, hindi dapat karamihan ng pera natin ilalagay doon at one point, no? Pinakamaganda kung gagawin natin parang ang tinatawag peso cost averaging. Yeah, mag-invest tayo sa iba-ibang presyo at ibang oras, no? Para ma-average natin yung presyo at mas malaking chances natin na kumita. Ngayon, pag naglagay ka ng isang malaking pera, Lump tapos sum. bumagsak sa susunod na araw, Talagang hindi ako makakatulog noon. hindi ka na makatulog nun. So, I guess, in the end, para sa inyo, ang talagang, just to summarize yung usapan natin, is unang-unang mutual funds, kumukuha ka talaga ng expert to do the thinking for you and to monitor your money. Tapos, yun nga, madali naman siyang kunin. Tapos, from what you say, nakukuha mo naman siya, na-update ka naman online kung ano nangyayari sa pera mo. But, yung trade-off, syempre, is medyo mahal siya. Tapos, limitado din yung choices mo kung tutusin kasi 3 lang yung meron sa Pilipinas. Okay, so, hanggang dito na lang tayo this week. So, salamat for Thank joining you. us this morning, Dobby and Jax.